So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga katalista. At ngayong araw po ay matutunghayan natin sa ating programa usapang ito na kasama natin si Sir Cyrus, na kung saan isa sa mga kabataan at estudyante at residente ng Barangay Kapihan, San Rafael, Bulacan. At ako po ang inyong mga kasama, ako ang inyong host. Ako po si Christian Viñesa mula sa BS DevCom 3B. At ngayon po pag-uusapan natin ng mga ilan-ilan lang sa mga nagiging proseso at epekto ng mga pagkolekta ng basura at yung mga kalat na hindi maayos na nakokolekta o hindi maayos na nasesegregate ng mga iilang residente po ng Barangay Kapihan. So once again po, good morning at magandang araw po sa inyo, Sir Cyrus. Magandang umaga din po. May gusto po ba muna kayong batiin bago tayo magsimula? Wala naman po, wala naman. Okay po. So, ayan Sir Cyrus, pag-uusapan lang po natin ngayon at may mga ilang katanungan lang po ako na gustong itanong sa iyo. Tulad po ng kamusta naman po ang mga kalat o yung mga basura sa Barangay Kapihan? Dito po sa village, okay naman po, pero dun sa may labas, sa may mismong Kapihan, sa may barangay, wala. Madaming basura. Okay. May mga hindi nakokolekta dun. So, ayan Sir Cyrus, sabi mo nga po marami pang hindi nakokolekta sa ibang mga street, ano? So, sa tingin niyo po ba ano yung mga nagiging problema kung bakit na gano'n ang nangyayari sa street nila? Isa na po dun yung kapag kunwari, fairness ang kuhanan dito sa may Kapihan. Hindi siya nakokolekta kapag kunwari sira ang truck, hindi available ang truck, ganon. Okay po. So, Sir Cyrus, sa tingin niyo po ba ano pa yung mga dapat gawin ng residente para nang sa ganon ay kung hindi makukuha ng truck yung basura nila sa sinabing araw, hindi sila matatambakan ng basura? Nila, i-segregate lang nila and maghintay. Ganun lang naman ang pangyayari dyan. Okay po. So Sir Cyrus, at sa Barangay Kapihan po, sa ngayon po ay meron silang patakaran doon na yes to segregation, yes to collection program, which is po ito po ay proyekto ng pamahalaan o ng municipality ng San Rafael. Sa tingin niyo po ba nakakasunod naman yung Barangay Kapihan doon sa programang sinagawa ng munisipyo ng San Rafael? Oo naman, may iilan na nakakasunod, pero napansin ko doon sa Purok 7, may hindi sumusunod sa ganong sistema. Kasi hindi nakukuha yung basura nila doon dahil nga hindi nakasegregate, hindi naka-plastic. Basta lang nakatapon doon sa may ginawa ng barangay ng tapunan. Okay po. So, sa tingin niyo Sir Cyrus, ano yung mga nagiging problema? Bakit kaya ganong hindi nasisegregate ng mga residente yung basura nila dahilan ng hindi pagkolekta ng mga nagkokolekta ng mga basura? Kawalan ng disiplina sa sarili. Hindi nila iniisip yung iba. Basta inaasa na lang nila sa gobyerno. Basta magtapon sila dito, eka naman nila kukuhanin, ganon. Pero hindi po ganon kasi ang nangyayari. Kasi kung hindi yan nakasegregate, hindi yan nakaayos, di yan kukunin. So Sir Cyrus, ilan kasi sa mga residente dito, ay siguro karamihan sa mga residente, ang ginagamit nila ay transparent na plastic pagdating sa pagsisegregate ng basura. Sa tingin nyo po ba isa din sa dahilan ng ibang mga residente ay gumagamit pa rin sila ng black bag na ng basura kaya hindi rin nakokolekta yung mga waste nila? Yun nga, isa nga din yun kasi nga hindi nila kukunin yung basura kapag hindi tama ang plastic. Hindi ko rin sure kung bakit kailangan clear, pero yun kasi ang nakalagay na rule para kunin ang basura. So sa inyo po ba Sir Cyrus, sumusunod po ba kayo sa mga ganung patakaran? Oo, sumusunod kami dito, lalo na dito sa may Kapihana Village. Sobrang disiplinado ng mga tao dito. Okay po. So, sa tingin mo Sir Cyrus, ano pa yung pwede mong i-rekomenda sa pamahalaan na mas magkakaroon ng mas magandang epekto o mas magiging mas progresibo yung ganung mga proyekto na meron sila? Siguro magdagdag ng truck. Yun ang pinakamagandang upgrade
para maiwasan yung pagtatambak ng basura. At saka sa mga kailangan din siguro ng mga tao na maging disiplinado. Huwag nilang iasa lang sa gobyerno ang lahat kasi nahihirapan din naman sila. Saka siguro maganda din sana kung magkakaroon din sila, Sir Cyrus, ng mga seminar ganyan tungkol sa ganito, no? O kaya kahit man lang mga ilang barangay o official ng barangay ay makapaglibot bahay-bahay, makita talaga kung sumusunod ba yung mga tao, no, yung mga residente, para na monitor nila yung mga ginagawang pag-segregate ng mga basura ng mga residente, para nang sa ganon nagiging mas lalong disiplinado sila pagdating sa sa segregate ng mga basura nila, no? So, for the last question, Sir Cyrus, ano po ba ang pwede mong imensahe sa mga kapwa mo kabataan o kapwa nating kabataan na maggagawa rin ito, no, sa mga susunod pang henerasyon para mas magkaroon tayo ng isang malinis na kapaligiran at malinis na pamumuhay? Yun lang naman. Siguro, wag maging irresponsible. Itapon sa tamang ang mga kalat, ilagay sa basurahan, isegregate, i-plastic. Iwasan yung pagiging burara, pagiging makalat. Kasi tayo rin naman yung mahihirapan kung So, ayun, yun lang naman po, Sir Cyrus, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa akin ngayong araw, at sana po yung mga viewers natin dyan na nanonood at makakapanood ng video natin na to ay may mapulot na aral at nai-apply nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So, bago po tayo mag-end, Sir Cyrus, meron ba kayong gustong i-shout out? Family, friends, loved ones? This is your time po, Sir Cyrus. Ayan, oo nga pala. Shout out sa mga dito sa taga Kapihanan Village. Napaka-respetado ng mga tao dito, lalo na sa family namin. Talagang sumusunod at hindi nila inaasa lang sa gobyerno ang lahat. So, wala na po, Sir Cyrus. Wala na kayong pahabol na shoutout. Yun lang po. Ayan. So, kung wala na po, Sir Cyrus, once again, thank you so much po sa pagpapaunlak sa akin ngayong araw. At sana po, to my all viewers, sa lahat po ng viewers na nakapanood sa ating Katalista R ngayong araw, ay sana may napulot kayo sa lesson, sa mga napag-usapan po namin ni Sir Cyrus. At hoping po na sa mga kabataan dyan sa buong Kapihan ay maging ehemplo at simulan ang pagbabago sa ating kapaligiran, kasi hindi lang naman po tayo ang makikinabang, kundi yung mga bata o yung mga paslit na mas makikinabang sa susunod pang mga henerasyon. At sana rin po sa officials, sa mga barangay officials, sa mga pamahalaan ay mas maging progresibo pa yung mga proyekto nila, no, na sinasagawa, na sana mas maging upgrade. Sabi nga ni Sir Cyrus kanina, mas maging upgrade pa yung mga proyekto nila na mas makakatulong talaga hindi lang sa mga mamamayan kundi sa buong community ng Barangay Kapihan. So, dito lang po nagtatapos ang ating kwentuhan at ang ating usapan sa ating Katalista R ngayong araw. Once again, ako po ang inyong host. Ako po si Christian Viñasa mula sa BS DevCom 3B. Kasama ko po si Sir Cyrus, hinarelaw mula po sa Barangay Kapihan, San Rafael, Bulacan. Nagpapasalamat po kami sa inyong oras at sa inyong atensyon. Muli po, magandang araw mga Katalista.